Sige. Paano magpaalam ang Bisaya? Paano? Bye. Hello. What's up, guys? What's up? Chill night. This is a chill night. Friday na naman. Bilis na naman. Yun lang. Yan. Gusto ka naman, Je? Okay naman. Kaso parang kalahati lang araw ko eh. Kasi bagay, no oras ko ginising. Alas 2? Alas 2 na ba yun? Alas 2 yun? Alauna. Ganun. Alam mo ba, meron ng merong hard yung Mountain Dew. May alcohol content siya na Kala ko kay Brian yun. Hindi, akin to. Sige sa amin. O Mm. nga pala, kilala na nila si Bryle. Si Bryle yung kasama namin nung nakaraan. Pati mo ko? Sa Mountain Dew. Lasa Mountain Dew. Tapos? Na may... Kasi hindi malamig. Hindi malamig. Oh. Diba? Sarap nga eh. Mas masarap yung green kesa sa blue. Yung blue hindi masarap eh. Ito yung Mountain Dew hard. Mountain Dew, baka naman. Mountain Dew, baka naman. Parinig nyo kami. Ayun. Okay. Dito natin sa ating intro. Welcome to our podcast. Tumatawa ka. Welcome to our podcast. This is Clocked Out with Jay. And Siege! Yay! Nakakonfuse ka na kasi nalaman ko na yun lang yung sinasabi mo. Alam ko naman dati pa. Hindi ko lang Pinapahala na. Dating gawi. Medyo dumadami na ang episode natin. This is episode number 7. 7 na nga. Yun lang. Tas next week na. 2 months. 2 months na agad next week. Agad. Bilis sa August, actually. To kick things off, anong natin? Tayo. Anong question of the day natin? Ang question natin, guys, is what is your para-paraan to your crush? How do you make him or her feel na crush mo siya? Ano yun ito, parang tawag dito. Tips na to. Tips para sa mga may crush dyan. Ayaw makinig kayo. Eto na. Magi-story para lang magpapansin. Tapos titignan mo, kung rasin niya naman. Mga nag-story na mga thirst trap, ganyan. Pero yung mga nag-gym na. Nasa flex. Gym? Mag-gym ka. Hindi ako nag-post kasi. Tapos minsan pa nga, malala naka friends only. Ay, kasama ka sa friends. Ano ba yan? Tapos siya lang yung nakalagay sa close friends. Ang tiyaga naman nun. Di ba pag close friends ba, pipiliin mo yung mga hindi isasali sa close friends? Pipiliin mo yung kasali. Okay. Pero may select all naman yun. May select. Close friends ka pa? Hindi ako naggagano'n. Ginagawa ko. Siguro gagawin ko yun para, di makita ng ate ko. Kasi pinapalo. Tapos nakita ko sa suggested, meron din yung nanay ko. Sabi, ba't may IG to? Ba't may IG to? Sinubukan ko siya ng banana Q, pati nanay niya. Paraan niya eh. Di ko lang guess ba't pati nanay eh. Paano na tao yung nanay? Literal na banana Q naman ha. Pati nanay. Di ko gets paano siya napunta sa ganung sitwasyon na pati yung nanay kailangan gumawa. Paano mo dito sabihin? Hindi mo ba kumakain kayo? Kaya Uy, sarap. Sa Crush, sarap oh. Ay, pati yung Pati yung tita. Tita yun, di ba? Galing ko pumili ng banana Q, bagay ako sa anak niyo, no? Oo nga, dami ka sukal yung masarap na part. Galing Yan pala. Hintayin na lang pag kasama yung nanay. Tago nyo ng mga nanay nyo. Nilalabas ko yung dila ko each word pagkausap ko si crush. Ay, parang yung sa Siya nga yun, siya yung dinedescribe. Gusto ko siya makita.
Hindi na maalala eh. Gusto makita. Gusto makita sa mga mata niya at sabihin niya sa akin, manya rin ako. Oh. Tapos tagal sa utak ko, sobrang tagal. Tagal. Yun Tagal lang din. nun? Hindi nila ako makausap ng matino. Hindi niyo makausap ng matino. Para may Pokemon. Yun lang sinasabi mo ito, nakakainis. Nailasis ako dun eh. Makinig kayo sa akin, guys, kasi wife ko na siya ngayon. Wow. Bali, ginawa ko lang sa kanya, attention bombing, tapos cold shoulder, tapos attention bombing ulit, hanggang siya mismo magtanong. Magana ba yun? Siguro. Kasi, And- pwede. Parang, sobrang dami mong, edi, kunwari ikaw si girl. Oo. Tapos, gabi-gabi tayo chat. Sige. Call play tayo. Diba? Kada gabi, sabihin Mm. ko, tawag dito, tama, every night, hello, sana, ganyan. Kamusta araw mo ngayon? Ganyan. Uy, Tapos the next day, edi, nakakamusta? ito. Hello, nakalit na. Uy, ulit. Tapos, the other day, Mm. sabi mo, kamusta ka na? Ano nangyayari sa'yo? Tapos, good night. Okay, ganyan. Tapos the next day, hindi ako paparamdam. Tangina mo ah. Sabihin niya, nasan yung good night ko? Hindi ko na kaya, parang nakakapanibago magwala siya. Gusto ko siya makita. Tangina. Ano yung mind games? Musobra ka din sa mind games ah. Hindi. Ano lang ako? Chill lang ako. Oo nga, no? Feel ko gagana din sa akin yun eh. Mamimiss mo ako bigla nun. Parang kulang yung gabi ko. Parang may kulang. Di pa ako ngumingiti ngayong araw. Tapos yun, mas enthusiast na siya makipag-usap sa'yo. Kasi binibitin-bitin mo eh. Ito naman, parinig sa My Day. I'd make sure na mag-reply siya sa mga stories ko. Ano kaya yung story nito? Mga caption, no? GM. GM. Alam mo yung GM? Yung may quotes. Alala ko yun. GM. Oo, ginagawa ko yun. Tapos Nag-GM ka? sa crush ko lang isa sa inyo. Kunwari GM. Napag-aalataan yung edad natin. Tungin na, nakakainis yun, no? Tapos, nagkunwari kang GM, pero hindi nag-text. Oo, Hindi nag-reply. yung sa kanya walang sinend. Tapos hindi pa rin siya nag-reply. Bad trip. Bad trip yun? Naalala ko pa rin, uso-uso pa yung mga plug eh. Oh. Mapaplug ka dun sa tropa mo. Mas kunwari, Siege, ganyan, mabait. Mabait na. Mabait. Ginagawa ko din dyan. Ginagawa ko din dyan. Kasi syempre ako, madalas ako magpa-plug. Gusto ko din ng madami kausap. Tapos pag sila na yung magpapaplug, hindi mo pinaplug. ang ginagawa ko sa kanila ko din sinisend. Kunwari GM. Bakit nang Sorry guys. Tamad eh kasi nung dating di ba, nung cellphone. Mano kasi. Yung cellphone naman dati, hindi naman send to all eh. Hindi. Pag ginagawa ko lang yun kapag hindi ko ka-close yung kuwari, nakilala ko lang din sa plug. Nagpa-plug. Nagpapaplug ka, ako nakakausap mo eh. Gusto mo, ganun nga. Nagpapaplug ka, ako nakausap mo. The disrespect. Ang ganap ng iba. Ibig sabihin nun, ayaw ka na niya kausap. Eto naman. Sa kanya daw, yung may crush sa akin, hinaharas ako. Paano nabuli ka? Alam mo yung kapag gusto mo, tas nagpapapansin ka. Oo. Pinukulit mo, parang nagpapansin ako. binubuli-buli mo, parang inaano. Parang ganun, hinaharas. Yung haras niya parang playful siguro na haras, ganun. Sana, ganun. Iba yung haras. Ganun. Parang ganun. Parang kinukulit mo, kinaano mo yung buhok. Pare-paresan pala tayo yung ginagawa eh. Hinaharas din niya. Hindi ako nang gugulo nung ganun. Hindi, parang sa akin nang bubula-bula. Susulatan ko yung notebook. Ngayon. Drawing akong titi. Drawing mo sa likod si Vegeta. Nagtatampu-tampuhan, nagpapasuyo. Sabay sabi ng, gusto ko kiss para hindi na ako mainis. Ay, wow. Ano yun na?
Sa babae lang Aggressive yan. Sa babae lang gumagana yan. Sabihin mo yan sa lalaki. Sabihin niya, tang ina mo. Tsaka sa mga ano lang yan, sa mga adolescent lang yan gumagana. Ngayon, tatampo ka. Ay, hindi ikaw din, ah. pero, hindi, minsan lang magtampo yun. Joke lang, sorry. Joke. Siyempre, yan, pag nagtampo siya, suyo ako agad. Dapat lang. Ano ako, ah. Nadadala ka? Inisip ko kasi yung parang kung nung high school high school or college, yung, siguro nung college na ako yung pagtampuhan na, hindi na masyado ano sa akin yun. Hindi. Pag Ayoko nagtampo ka, nakaka-bad trip eh. Pagod na nga ako sa pag-aaral buong araw. Hindi ako natulog, kaka-review, nakagawa ng plate. Hindi ka makatulog, walang good night. Sa umaga ka matulog. Joke lang din. May steps, 2 step lang. Wow! Step 1, asarin mo hanggang mapikon. Step 2, pag napikon na, sabihin mo bawi ka, lilibre mo siya ice cream. Galing! Ayos yun. Ang galing. Mano nga yun? Malita. Madagdag sa aking Arsenal. Ano to? Informative. Ito siguro, babae. Aggressive naman ito. Sige. Ano yan? Yung paraan niya, sinasabi niya, I tell them ang corny ng nagpapakipot. Upfront na naman. Upfront na approach. Ganun ba yung paraan mo sa Ikaw. Ayan, with special guest, housemate, Number 4. number 4, Jella. Let's all welcome Jella. Dapat may alias din ako. Ang alias Hindi, first time di naman nila last Kami name nga, natin eh. tinanggal ko nga yung alias ko eh. George nga noong una kong pakilala eh. George, papakipot ka pa, sabihin mo na yung gusto mo. Sa lalaki kasi di gumagana yan eh. Mga sketchy. Pag nagpapakipot? Oo. Oo nga. Napapaisip ako eh. Oo nga, may point. Sabihin mo, pakikapit sa'yo. Eto, one time may nagpapansit sa office. Dinamihan ko yung rekadong karne sa plate ko. Tapos yun binigay ko sa kanya. Pwede pala yung gano'n. Dumihan mo ng sa pansit? Oo, ubusan mo lahat. Kupal na office dito. Masarap. Bad trip sa'yo lahat ng mga ka-office mo. Kanina nasan yung sound? Hindi, para sa pag-ibig yun naman. Crush niya eh. Palagi ako dumadaan sa harapan niya para ma-feel niya presence ko. Paano yun? Nadaan lang. Hindi nagpapapansin eh. Nadaan lang. Nadaan lang. Para lang Para walang alis, nandun siya sa... nasa peripheral mo. Parang epal lang. Kikiligan ka ba sa ganun? Ako? Gagana yun kung pogi ka. Oo. Gagana yun kung pogi ka. 100% gagana yun kung Sino pogi ka ka. mo pa? Kung pogi. Jella Pascual. Mala Jungkook, ganun. Mga mala Jungkook na Yung malala si Jungkook sa BTS. What kayo, anong Kung paraan dadaan niya? si Jungkook sa harap ko, araw-araw. Naku, buong araw ko. Sana hindi na ako matulog. Ganun yun. Last year ko lang kasi na-discover si Jungkook eh. Ako, hindi ko pating kilala. Hindi ko sinerch yun. Mamaya papakita ko sa'yo. Hindi natin kung papasa sa standards ko. Kayo, anong paraan yun nung Comment sa crush mo? nyo. Para yung... Wala kasi tayong tawag dito, guest interaction eh. Ay, tawag dito, listeners interaction. Ayan. Wala mag-comment kayo. Comment kayo, naabangan namin ng inyong feedback. Tsaka... Anong ginagawa nyo nung sa crush nyo para makapagpapansin, gano'n? Ano ba ginagawa mo? Ako? Oo. Parang na-imagine ko kasi kung sa classroom. Tagal ko siya titignan hanggang sa tumingin sa akin. Para eye contact.
yung weird na, hihintayin ko talaga. Sobrang tagal. Siguro mga ilang dadalasan ko lang yung tingin, parang gano'n. Kung ako yung babae, tas ikaw, si EJ kasi medyo malaking tao. Hindi natin makakailang medyo malaking tao. Uy, payat ako noon, high school. Pagkatingon ko, nakatingin ka sa akin. Sige, kunwari, Sabi ko, putang ina mo. Uy, ang sakit ha. Ay, hindi, kunwari, yan. Yung teacher, nagtuturo, nagno-notes ka. Notes ako. Tapos, yan. Kunwari, nakikinig ka. Huwag ka muna titingin. Huwag ka muna tumingin sa akin. Ikaw nakatingin sa akin eh. Di ako nakatingin. Ganyan. Tapos ako patingin sa'yo. Hindi ako matagal tumingin sa'yo. Nag-skip yung musay. Medyo tumibok konti. Hindi ako matagal tumingin sa'yo. Yes. Parang ka ba yung mga... Hindi ako matagal. Nagkatinginan lang tayo. Hindi matagal. Hindi siya yung creepy. Sa bilis na reflexes ko, paglilingon ko na. Huli ka. Katingin ka, ikaw ah. Aray ko. Naalala ko lang naman. Di ko maalala kung gumana. Pero, yun yung naalala kong madalas na mangyari. Nagkakatinginan lang. Sa ginagawa? Sa akin, parang same kami nung kanina. Ano dun? Binabad trip ko. Ganun talaga yung ginagawa, binabad trip ko. Ayan, sa mga nakikinig kung sino binadrip niya. Kilala nyo na kung sino. Crush ka daw. Tapos pag napikon, sabi mo Yo, Jella. Hindi ka nagpapapansin? Mga anong para-paraan mo pag ano? Kung babae. Ang hirap nga pag Pag babae kasi, Babae. ikaw yung babae, lalaki kami. Papapansin ka sa crush. Papakit ka. Uy, pahiram naman ng ganun. Paturo ako. Sa inyo yung crush mo. Paturo naman ako sa math. Paano kung bobo Yun nga. Ay, hindi. Pag bobo? Paturo ako sa math. Ikaw nagturo. Bobo. Papaturo. Ako hindi. Pakopya, ganun. Pakopya na lang. Sabihin sa'yo po. Tapos siya pa magsusulat. Hindi ako bully, pero walang tumanggi. Baka nga tatakot nga. Wala tumatanggi. Parang sa babae kasi, sa lalaki, ang dami mong pwedeng gawin eh. Oo naman. Kumbaga, nung time na ganun tayo nung high school. Sa lalaki, ang dami mong pwedeng gawin. Kumbaga, medyo sky is the limit kung anong klaseng pagpapansin eh. Sa babae kasi, limited. May isa pa akong ang ginagawa ko din. Kung sino yung mga close niya, yun yung sinasabihan ko na crush ko yung kaibigan. Para makarating sa'yo. Let them do the work. Work. Ayun. Ganun Pero pag lang. sa babae, mahirap kasi nga, Kasi, limited lang yung pwede nilang gawin eh. Usually, syempre, pa-demure ka, paano ka, gano'n. Ano? Makita mo yung hobby niya. Gitara. Ay, turuan mo naman ako. wow! Tapos walang walang patience yung crush na magturo. Sabihin, ang gaspang naman ng daliri mo. YouTube mo na lang. Sinendan ka ng link. Yun sign naman yun, hindi ka naman tayo. Hindi ka tayo. Ay. Pero yun, guys. That is it para sa ating Yun yung question of the week. question of the week. What is your para-paraan? And what is your para-paraan to your crush? How do you make him or her feel na crush mo siya? Ay, ayun. Welcome back, guys. Either special guest, Jella. Ayan, Jella. Housemate Para number 4. Para naman, merong perspective na babae dito sa podcast na to. So, yun yung siya yung pinapatamaan last week. Apat kami dito sa office.
Naman. Ayan. Meron din ako. Para sa ating kwento, may kwento ka ba dyan, Je? Meron. Yung inaabangan natin kwento gabi-gabi. Kwento siya, pero parang confession na din. Yung title is, nahiya akong sabihin yung title pero if you could squeeze my cock in between your 2 feet, that'd be great. Ha? Ano? If you if you could squeeze my cock in between your 2 feet, that would be great. Food fetish. Food fetish. Ito yun. Mabasahin ko sa inyo. Ito. Oh, hindi tayo ng kicking shame dito. Baka wala. yung nakikinig gusto sa paa eh. Tanggap ka namin. Tanggap ka. Ito. I don't know, but I'm slowly morphing into a foot fetish guy. I'm generally, for at least I thought I was, a vanilla sex enjoyer. Even my porn search history would bore you. Yun, intro. Lately kasi, I've been thinking about feet. They're Bakit Ang hirap pakinggan lang. Straight na. isipin mo kanina ko pa binabasa to. Ito pa talaga yung babasahin ko. Sige. Ayan. They're beautiful curves, variation in texture, soft, firm, or rough. Ano pag makali? Nakakabaliw. The trick... Nababaliw na eh. Eto. Sige. The trigger, may meeting kami one time sa office. I was chilling, minding my own business, when my coworker from another department took off her foot from her slip-on office shoes. It was just a coincidence that I was sitting in an angle perfect to see them. Parang sign ng God. Sabi parang sign ng God. Hindi, nakita ko lang. Ito yung sunod niya. God, they were pretty. Si office girl ay maputi and her feet were so nice. So fair, so clean. So close yet so far away. What a dream. Tumutula pa eh. Like I could almost feel her toes inside my mouth. Inside my mouth. Grabe, pinigilan ko si Junjun because I'm a professional. Fast forward. Parang ano? Pagkatapos ng mga pinagsasabihin, wala ka nang karapatan sabihin yan. Fast forward. Pero no shame. No shame. Imagine mo, normal na turn on ka sa pa. Oh, maganda nga nun. Yun nga yung ano Doon lang nag-trigger. Na-trigger eh. Parang, out of nowhere, ay, what is this? I'm in heat. May follow-up na kwento kasi ako naman. Ayun. Fast forward to today, paano lang ang nasa isip ko. My IG algorithm is not helping because I keep seeing amazing feet with white painted toenails. Nakikinig talaga yun Parang sila. convince ako na totoo yung sinasabi niya. Totoo kasi sinasabi niya. Yun talaga. Oo. Kasi, sinearch ko din sa tag, na fantasy. Ayan. It gets me going like a shot of espresso. Double shot nga. There's nothing I'd love more than to immerse myself in this newfound pleasure. On my way to suck some toes. Vanilla no more. Tapos isa lang yung comment. Kasi, congrats sa kanya. Congrats. Alam mo yung gusto mo. At least, Very good. Diba? Hindi na plain na, lang. Yun yung Yes yung comment. Isa lang eh. Ano sabi? Same. At least di ka nag-iisa. Madami naman talaga dyan. Madami naman. Naano nga siya eh. Parang nagsisilabasan nga ngayon eh. Parang nano-normalize na yung food fetish. Parang minsan curious din yung paano napupunta sa ganun eh. Na ano? Siguro natatry. Oo nga. Siguro na ano. Parang may na-awaken sila. Parang kanya nga, tulad sa kanya, hindi naman sadya. Bigla lang siya nakakita ng magandang paa. Sa office. Ayun lang. Tangali. Doon pinanghabot. Makain ka, lunch break doon. Ay, sarap ng ulam. Buti kanin lang dala ko.
Memorize. So, paano kaya? Dami-dami pa sa office. Paano yun? Kung kayo may ka-hook up, Oh. ganon yung fetish. Pa? Oh. Paano? Paano lang? Paano kung, yung partner niyo yung... Sige. Parang pagbibigyan mo ba o hindi? Depende kung... kung pa ako yung gagamitin niya. Pero kung yung pa niya yung gagamitin sa akin, hindi. Okay. I don't swing that way. Parang, kung pa ako gagamitin niya, sige, Masawa ka, dalawa pa. Pero kung yung pa niya gagamitin niya sa akin, Wala, hindi ka fair. bakit? Dalawa kami. Paano ko sabihin niya, ako naman. Tapos ka na. Basa na yung 10 daliri. Shit! I'm in danger! Rico? Ano pag sobrang kinis mo? Uy. Maputi. Ang puti. Wow. Ba't niyo ba pinipilit sa akin? Paano lang? Baka na maisip mo. Ako, tawag dito. Vanilla lang ako sa... Siya rin naman Ano yun? Siya yung Nakakala ako eh. O paano pag ikaw? Ako? Oo. Moreno yung paa. Moreno lalaki. Pre. Ako yun, sa kulungan na yun eh. Kung ako, ayoko naman yung may sa paa ko. Podius ako sa paa ko eh. Tapos, ayoko din naman. Ayoko din naman sumubo ng paa. Ay, ginawa ka dito. Tanungin mo rin yung yung mga listeners, anong fetish mo? Wag. Wag na, yung mga ganun ayoko na malaman. Kung kaibigan kita, wag na. Wag na. Oo. May nag-comment, Adidas. Lagi pa naman nakachinelas. Paano kung ako yung trigger, ganun. Naglalakad ka lang. Naglalakad lang ako. Naka-expose yung paa mo. Biglang may tinigasan na. Hindi. Ano kasi tayo eh. Last week kasi wholesome eh. Kaya ngayon, bastusan na. Bawi lang. Para balance. Wala eh. No oras na eh. Oras na para... Sa ating Aganda naman. Sa ating Late news. Ayaw ka. Late news na. Dili lagi tayo na 1 week magbalita. It has come to our attention. Nalaman lang ngayon ko lang na-realize yung mga news last week. The next week pa dumadating. Kasi so parang din. Late na din kayo sa balita eh. Yun na din eh. Sa iba lagi kayong una sa balita. Dito lang kayo sa programa namin na huli sa balita. Dito laging late. Okay lang yan. Ayun. iShow Speed. Bumisita ng Pinas. Yes, sir! Pero hindi ako hindi ako fan, pero kilala ko nga si iShow Speed. Sobrang trend kasi ngayon ni iShow Speed. Parang bumisita siya sa Manila. Tapos ang binisita niya ng mga lugar, Quiapo, Tondo, Binondo, gano'n. Tapos after nun, pumunta siya ng BGC galing Intramuros. Nag-BGC pa siya? Ayun, nung naka-jersey lang siya? Tapos after nung BGC, pumunta siya kay Manny Pacquiao. Tapos sobrang daming clips. Sobrang funny nung mga clips niya ngayon. Gatas na gatas tayo. Tawag dito, meron doon, parang pinapakain siya ng siopaw. Tapos lahat ng mga Pinoy sinasabi, meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Tapos kasi lang, kasi parang, kaso ang naging controversial na issue, parang yung mga taga-Tondo daw, tapos parang na-compare yung mga taga-Tondo na mga tao, tsaka yung mga taga-BGC, mga Konyo Boys. Ako kasi taga-Tondo, kasi medyo may konting bias, siguro. Na parang marami pang nagawa si Speed sa Tondo, kasi nga, parang wina-welcome lang siya. Tapos pinapatry siya ng mga kung ano-ano. Compared sa BGC, dinumog lang talaga siya. Tapos to the point na
marami na nagtatry mag-exploit sa kanya. Kumbaga, Okay. Sabi dun sa sa naging issue, mas may class pa yung mga taga-Tondo compared dun sa mga konyo boys ng mga ng mga taga-BGC. Wala naman akong gano'n. Pero yun lang yung niya. Kasi isipin mo, pre, bisita ka ng Pilipinas, siya lang nakita ko na, tapos didiretso ka dun pa sa pinakamagulong lugar ng bansa natin. Swerte siya. Hindi siya na dun. Apaway. Kasi yung mga sa amin naman talaga, sumasakay sa trip. Pero kapag pangit yung trip mo, pangit rin trip nila sa'yo. Parang ganun yung namin. Yun nga, hindi mo minamak yun sa kanya. Hindi, taga-BGC yun. Taga-BGC yun? Yun yung nasa sila? Yung sinabihan siya ng N-word. Oo. Ay, pag yun BGC nasa yun, movie. papunta siya ng BGC na. BGC na yun. Pero inapol niya nag-sorry naman nag-sorry naman. Masyado tayong luck sa N-word Kasi, syempre, hindi naman natin nakagisnan. Tsaka, yung iba, pag sinasabi yung N-word, kasi cool, kasi nga, yung hip-hop culture is cool sa atin Ayun. Yun lang ang ating late news. May ka ba dyan, Jet? May gusto ka bang i-recommend? Meron ka bang bagong pinapanood? Meron naman, yung anime na nasa Netflix ngayon. Yung Wistoria. Wistoria? Yes, sir. Parang, ang premise niya is, parang siyang Black Clover. Black Clover. So, mga mage. Mga mage lahat nung nandun. Tapos, siya lang yung walang... Ay, hindi naman siya lang. Pero siya lang sa academy na yun. Kasi academy for mage yung gusto niyang pasukan. Kasi may goal siyang yung gumraduate kasi sa top ng class ganun sa academy na yun. Aakyat sa tower. Tapos doon natitira. Parang maganda yung buhay sa tower. Kung ikaw yung pinakamalakas, pinakamagaling. Ay either maka-ipon ka ng points para makaakyat or maka-invento ka ng isang original na spell para yun. Para maging ka sa tower. Maganda siya. Parang underdog story din. Oo, nagulat ako sa akala ko kasi parang yung comedy na napanood mo ba yung Mash the Stampede? Marshall ba yun? Yan. Mash the Stampede. Bash pala Marshall. Grabe yung nun. Ginawa lang talagang comedy yun. Comedy lang talaga. Yun, hindi. Seryoso naman. That is Spotlight of the Week. Wistoria. Ay. Wistoria. Wistoria. Wand and Swords. Meron siya sa Netflix, guys. Para sa ating newest segment ating program. Ako ba yung gago? Ito yung natin, guys. Ako ba yung gago? Ako ba yung gago for pressing charges on my hospitalized ex-date? Pressing charges on my? Hospitalized ex-date. Ex-date? So hindi niya boyfriend date lang? Oo. Okay. Nagda-drive ako nun. Pa-merge kami sa lane. Malamang lilingon ako. Paglingon ko, tinulak niya ng malakas yung ulo ko pabalik sa gitna ng daan kasi inassume niya na may tinititigan akong babae. I know kasi her last words bago kami maaksidente is, "Huwag mong titigan yung babaeng yan." Yun yung sinigaw ng babae. So habang nagda-drive siya, tinulak siya sa ulo. Pag magme-merge nga sa lane merge sa lane. So tingin ko either sa kanan or kaliwa. Kumbaga lilipad siya ng linya. Nakalingon ka talaga, nakatingin ka sa side mirror, ganyan. Tinulak ng babae ulo. Okay. Pabalik. Bago-bago pa lang kami, medyo aggressive and takot siya sa ibang babae. But hindi ko in-expect na gagawin niya yung ginawa niya. Lahat biglaan. Usually, verbal niya sinasabi na wag ako titingin o makikipag-usap. I never knew maski sa pagdadrive bawal kasi
Kasi bakit hindi? Pag tinamaan ko yung hindi ko tinignan kasi opposite sex, it will never end well. Sa lakas ng kabig niya, nawala ako sa focus at naapakan ko yung gas ng the car jumped and got hit by a car. Yung driver ng car and yung anak ng driver sugatan, pero siya ang pinaka napuruan. Bali yung buto niya sa kanang arm and may concussion siya. Bali yung buto niya sa kanang arm. So sobrang lakas ng tilapon nila. Damn. Yung babae yung pinaka napuruan. The car was not totaled but it's gonna take a huge amount of money for repairs. Okay. Ayan. I talked to a lawyer and she said I can press charges dahil siya yung responsible sa accident. Oo nga. Oo. Ako ba yung gago kasi sugatan na siya at matagal pa makaka-recover pero gusto ko pa din siya ipademanda regardless. Feeling ko gago ako sa gagawin ko but she's the root cause. Kung hindi niya ako sinaktan while analyzing the road, hindi kami magiging ganito. Bago ako mabanata ng mga pwede kong ginawa sa kanya, yung unang may pwedeng ginawa. Ano? Nagigets mo ba? Sige, tuloy mo yung sentence. Siya yung responsible. Yun lang. Yun na yung end ng bago ako mabanata ng mga pwede kong ginawa, siya yung unang may pwedeng ginawa. May burnt teaser. Hindi ko din magets eh. Pero yun yung gist niya. Yun yung gist. Oo. So, sa akin? Oo. Parehas naman tayo ng dito, tingin ko. Oo. Parang isa lang naman yung take. Parang sa akin, hindi siya gago. Hindi siya gago Kasi, as tayo nagdadrive, pareho. Alam natin gaano ka ang hassle nung daan. Kumbaga, konting mali mo lang, pwede na mag-cause ng buhay. So, sobrang gago nun. Kahit ako, yung hinahawakan ako kapag nagdadrive ako eh. Kasi pag ako din. nagulat ako or ang hirap nun, ang hirap i-save nun. Tapos mag-merge ka pa sa linya, lilipat ka ng linya. Tapos, babalik yung ulo mo? Oo. Ibabalik. Hindi ko kaya yun. Ang fucked up nun, ang mahirap lang dun, ewan ko, parang nakikita kong complication sa scenario niya. Ano? Siya yung driver, siya yung responsible para dun sa mga Yun yung mahirap na take. Kasi nga, ikaw pa rin may hawak ng manibela. Ikaw responsible. Yun din yung comment dito. Ayan. As a fellow driver, safety ng pasahero at mga tao sa paligid habang nagmamaneho, ang number one priority natin. Kaso, yung pasahero mo yung nag-cause sa'yo ng harm. Diba? Ayun. Parang, madedemanda niya ba yun? Feel ko, meron. Kaso, sila? Dalawa lang sila sa Doon sa kotse nila, dalawa lang. Kaso may nadamay nga eh. May nadamay na sasakyan. Tapos sugatan din yung driver nun, tsaka yung... Ayun, tsaka, isipin mo yung expenses nun. So, dapat i-shoulder yun ng babae. Tapos, pa lang sila na dating. Isipin mo, kaka-over... Di naman sinasabi na dinidis ko na baka... Di ko naman alam. Di ko naman sila kalala. Na, kung nag-overthink lang ba talaga si girl o ganun yung nature ng guy. Pero, buhay na kasi yung pinag-uusapan eh. Diba? Parang... Dahil sa selos mo, makakapatay ka, tapos makakadamay ka pa ng ibang tao. Baka, nakalagay din naman sobrang na-insecure pa nga yung girl. Kasi medyo bago-bago din bago sila. Pa lang, yun nga. Guess naman na ganun kapag bago. Pero wala, hindi ka gago dyan, boss. Hindi. Yun, tawag dito. Right mo na kahit hospitalized na. Kasi paano yung damages? Sino magsasalo nun? Diba? Tama lang. Ang mahal magpagawa ng ng damages. Hirap din ang feeling na ganun eh. Pero yun nga kasi nasa hospital pa, hindi pa nakaka-recover Ang masaklap lang doon.
Feel ko doon ka lang na, doon lang siya na Pakonsensya. Kasi nga, nakikita niyo yung tao. Syempre, karelasyon niya naman eh. Tapos makikita niya ganun, tapos pasampahan niya pa ng kaso. Siguro, hindi magsampa ng kaso, pero mag-take responsibility. I-settle yung mga damages talaga. So, hindi naman siguro, kung kaya na pag-usapan muna, ayun, pwede siguro pag-usapan muna. So, parang kung kaya naman ma-settle yung ganitong bill ng damages, yun. Ayun, kasi, feel ko naman, hindi siya gago dun. Pero hindi kagago. Pero, magiging gago ka lang kung hindi mo nyo muna pag-uusapan, tapos nag-press ka agad ng charges ng bigla-bigla. Paano nyo kakausapin? Hindi pa. Na-imagine ko kasi baka na. Nakoma. Hindi naman nakoma eh. Wala naman sila. Parang sabihin lang na, siguro, ilay mo lang ng dahan-dahan. Kung ako yung nasa sitwasyon niya, na ganito yung naging cause, ikaw yung naging cause, kung umalma, wala tayong choice. Wala naman wala din sa comments na Lahat kampi rin sa kanya. Lahat kampi naman sa kanya. Mahal-mahal ma-aksidente ng kotse. Oo. Dito nga, nakaparada lang, nababangga. God damn! Ayun. Kasi nangyari sa akin, yung kotse ko, nakaparada sa tapat namin. Parang nung last week lang, nakaparada sa tapat namin. Tapos nasa kami loob ng subdivision. Tapos, yung kotse, si RB, umatras. Nung umatras, natamaan yung kotse ko. Tapos, humarurot pa alis. Kasi, nang ginawa namin, since buti may nakakita. Buti ka mo may nakakita. Nung humarurot siya. Pero alam na taga dito lang subdivision. So, pumunta kami sa guard. So, after nung guard, ayun, buti na lang, pumunta rin siya dun sa guard. Kasi, siguro nagdalawang isip rin siya na kapag hindi ko pinanugutan to, yan din ako kasi nasa loob lang din ako ng mahuli siya kasi nga, may nakakita ng plate number niya. May nakakita. Pero tingin ko naman. Ayoko naman mag-isip ng masama. Pero paano, kung yun talaga naisip niya. Kaya yun, umalis lang tapos parang inisip niya yun. Bumalik na lang siya. Pero ngayon naman okay na. Na. Bumalik din naman kasi yung nung sinamahan ko to si Siege, tinawagan kami nung guard, nandun nga daw yung yung nakabangga naman. Ibang sasakyan yung gamit ibig sabihin. Hindi naman siya hinarang talaga ng guard. Naman. Lumapit. Lumapit naman talaga siya. Kudos naman kay Kuya. Kaya sabi ko naman sa kanya, hindi naman ako galit. Basta isettle niya yung damages. Yun lang naman talaga gusto nung Yun yung parang makakarelate. Tapos ang mahal ng damages, kahit ganung simpleng bump lang. Oo nga. Diba? Tapos isipin mo pa, ganong damage yung yung nakos nung sa ng ulo. Mahal nun. Diba? Ayun. Mahal nun. Hindi nga daw total wreck, pero laking damage yun. Pero bumaliktad sila halos bukod pa sa hospital bills yan. Hospital bills pa. Wow. Rehab pa, syempre. Medyo may kung nagkaroon pa ng trauma, ingat kayong mag-drive. Huwag kayong mag-passenger ng safe driving. Ng baliw. Kaya, yun sa mga pasahero dyan. Ayun, to? Advice naman to. Pag, ang sa akin, ang gusto ko nakasandal yung pasahero Nakasandal sa... Or hindi masyado malapit sa harapan. Para kita mo rin yung side mirror. Kasi ako din, nakasandal kasi ako mag-drive Kasi yun, parang as a passenger naman na naka-shotgun, responsibility mo rin na comfortable yung driver mo. Kumbaga, na hindi siya nakakatulog, hindi siya... dapat alam mo yung tugtog na gusto niya, hindi na kailangan tayo. Ikaw yung designated na ikaw yung designated na DJ. So yun, wag mo nang istorbohin yung yung driver. Yan lang ang aking opinion sa ako ba yung gago natin. Wala na Hindi ko na makita yung iba kong nabasa Yun na yung pinakamaganda nakita ko ulit. Ayun, hindi naman siya gago, guys.
Eto na! Para sa pinakaabang segment ng programang ito, Wait lang, handa ko yung ano ko. ang ating ruleta ng Kapalaran! Hey! Taka. ding 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 ding. Ayan. Anong laro natin, Sage? Ang ano natin ngayon, ang ating tawag dito, program. Dad jokes. Dad jokes? Dad jokes. Dad jokes. Sige, Ganito, explain ko lang yung dad jokes. So, magkakaroon tayo ng salitang banter. Ayan. Salitang banter, magsasabi ka dyan ng joke. Mhm. Tapos, kailangan hindi ako matawa dun sa joke. Okay. Tapos, kapag natawa ako, 1 point ka na. Sige, Sobrang sige. simple lang ng ano. Sobrang simple lang ng Ayun, guys. mechanics. Hindi nyo kami maririnig tumawa. Siyempre, malalim din naman yung sense of humor ko. Hindi naman ako... Ayun, kasi, sige, tignan natin. We'll see. Magsisingit ako ng mga jokes ko dito. Ewan ko lang kung di ka matawa. Sige, tignan natin. Malalim akong tao eh. Shit, talo na ako. Siya na. Sige, ladies first. Sige, bahala ka. Baka same tayo na advantage din to. Sige. Baka nga nabasa mo to Sige. Anong pagkakaparehas ng utot at tula? Utot at tula. Ano? Parehas galing sa poet. Next. Galing mo sige. Paano magpaalam ang Bisaya? Paano? Bye. Ay, galing. Galing na lang. Saan mo nakuha yan? Ba't ang pangit ng mga nakuha ko? Wait lang. Ang baduy ng mga nakuha ko. Shit. Sabi mo, dad jokes. Dad jokes nga. That joke yun. Oo nga. Okay, 1-0. Anong hayop yung madalas magreklamo? Ano? Paniki. Paniki? Oo, kasi pag utusan siya ng nanay niya, sabi niya, ba't ako? Galing ba? Ay, 1-1. Naku. Wait ako dun Ito naman. Paano magpakilala ang Bisayang robot? Pupo Bisaya yan. O, paano? Ay ambot. Ay, Ay, galing. Ang hirap mag-joke na hindi natatawa agad. Sige. 2-1. Ano sa Chinese yung pakita mo ang nanay ko? Pakita mo ang nanay ko. Ano? Show my mommy. Right. Safe. Yung mga naalala kong joke Safe. Anong tawag sa manananggal na prostitute? Ano? Pok. Sige natin. Daya. Lugi ako. Ano yung tawag sa grupo ng mga aso? Ano? Association. Oo. Grupo ng mga pusa. Ano? Pangkat. Yes. Pangkat. Pag grupo ng mga daga. Ano? Isip ka naman. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Dagang. Ano ayaw mo yun? Wala na ako isip eh.
May tayo, man. Tayo na, nakagamit sa ini. Alam mo, maisip to eh. Imaginein mo, Nicole pangalan mo. Sige. Tapos ni-text ka. Safe ako din. Save. Ano yung puno na hindi mo pwede akyatin? Nakatumba. Tangina mo. Daya. Pag alam mo yung joke, ulit ako. Saan mo nakita yun? Tagal na ba yun? Kanina lang ako natawa dun eh. Anong tawag sa tropa mo na malayo? Tropa ko na malayo. Ano? Par. Ay, wala. Anong tawag sa tropa mo mas malayo? Ay, meron pa? Ano? Mars. Malayo nga. Sige. Ano mas maraming sakay? Jeep o ambulansya? Jeep. Bakit? Sige, Ano? bakit jeep? 10. 10. 10. Sa ambulansya, 50-50 eh. Nainis ako. Bakit? Eto, last na. Anong sabi ni Lord nung ginawa yung mga babae? Ano sabi? Let there be lot. Ang galing. Ang galing. I-joke ka din dyan. Pinali ko yun eh. Ayun. And that is it. Yun na guys. Unanimous ang ating ang winner. Wala. Di ako ready dun. Nag-concede. That is it para sa ating podcast. Mapapanood nyo kami every 7 p.m. Friday night. Only here on Spotify. We Are Rock! Let there be lot. Hindi ka nag-expect.